Gusto mo ba manalong presidente si Sara Duterte? Hindi sa gusto ko. But I also said that, I'm qualified to be a political analyst. Unlike some people, I'm saying she's the woman to beat. Look at the surveys, and not only the surveys, kasi Bisaya ako, Karen. Not that I want, but that the people also I mingle with, they all say the same thing. If you hold elections now, VP Sara will win. Palagay mo ba doon sa mga supporters ni Leni Robredo, merong kandidato na pwedeng tumalo sa kanya? Ang gusto ni Risa siya, para daw pag nag-unite daw sila lahat, kasama si BBM, why not? Ako naman parang, alam mo, okay lang sa akin mag-ambisyon kayo dyan eh. Pero yung ambisyon nyo na kain suka kayo, I will comment. Dati, never again sa martial law, I'm consistent. I said that impeachment against Sara Duterte was rigged. It violated the right to due process, therefore unconstitutional, and hindi ako uto-uto ni Martin. And I objected to the way Digong was arrested by General Torre. Dito sa video na to, napakarami hong binalagbag na itong si Atty. Rowena Gonzon. Nandyan na itong si Martin Romualdez, Risa Hontiveros at lahat ng bida-bida sa administrasyon itong si Marcos Jr. Interview ho nitong si Atty. Rowena Gonzon dito kay Ma'am Karen Davila ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Tapos papasadaan ho natin itong video nitong si Senator Christopher Bongo at nitong si Senator Robin Padilla. Kailangan na ho talagang magkaisa ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong mga panahon na to, dahil ika nga yung mga dilawan talagang nagko-consolidate na ho sila. No? Nagdidesisyon na ho sila kung sino ang ilalaban nila dito kay VP Sara. Kaya naman pagka papalapit na talaga ang eleksyon, lahat ho tayo share ho natin yung mga video. Pati kayo gumawa na rin ho ng video. Ipakita ho natin sa buong Pilipinas kung ano ang mga dahilan kung bakit kailangan nating maibalik ang mga Duterte sa Malacanang. Ito na, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Grabe naman yan. Kailangan na ho talaga ano yan, kumbaga sa 2028 talagang magiging madugo ho ito. Hanggat maaari yung mga taga Malacanang gagawin ho nila lahat para hindi makabalik ang mga Duterte. Ngayon, tayo sambayan ng Pilipino ang magtutulong-tulong para ika nga maibalik ang mga Duterte. Duterte Black kami. Masyado malit Dali lang ho. Lakayan natin ng konti Kay Senator Robin Padilla yung huli Kayo na lang sumama. Matindi talaga ito. Basta tuloy-tuloy lang ho tayo. Ika nga pagka gusto nyo gumawa ng sarili nyong reaction video para mailabas ang yung saloobin sa social media. Iba kasi pagka yung mga ordinaryong netizen ang nagsalita. Pagka ho kasi mga political vlogger yan, automatic na na ho yan, kumbaga araw-araw na ho nating ginagawa yan 'Di ba? Araw-araw at saka yung format ba ng ating mga programa, yung ating mga punto de vista, ang ating pananaw sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Minsan kabisado na ng ating mga kababayan yan. Hindi pa natin binubukang bibig natin. Alam na nila kung paano natin kilatisin yung mga kaganapan sa ating bansa. Mga issue ba? Pero pagka ordinaryong Pilipino ang nagsalita, talagang merong karga Talagang masasabi mo na hindi to vlogger, talagang naglalabas lang to ng saloobin nila. Kaya yan ang kailangan natin, magkaisa tayo mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maipamuka sa administrasyon na to na kahit na anong gawin nila. Especially dito sa impeachment ni VP Sara, kailangan ho talaga nating ipakita sa kanila na hindi sang-ayon ng sambayan ng Pilipino. Itag nyo ho yung mga congressman nyo, sabihin nyo sa kanila na hindi kayo natutuwa dyan sa kung sakaling i-impeach nila itong si VP Sara dyan sa House of Representatives. I-call out nyo ho sila, murahin nyo ho sila. Diba? Para talagang ika nga maghalo na ang balat sa tinalupan. Rekta na ho kagad tayo dito kay Atty. Rowena Gonzon at dito kay Ma'am Karen Davila. Grabe naman tong si Ma'am Karen.
Malulupit to mga ini-interview nito. One-on-one. Okay? Naging Queen of Bardagulan, saan nanggaling yun? Kasi noong 20 Punta lang ko kayo kay Karen Davila, YT Channel kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng video na interview niya na yan kay Atty. Rowena Guanzon. Bigla ako tuloy na-miss yung mic natin na Rod. Pagka magpapalit tayo ng mic, gagamitin natin yung mic natin. Pero ito kasi okay na to Pero parang maganda yung mic nila dito. Tingnan nyo mga kababayan, may kulay-kulay pa. Bila natin na ganyan, windscreen na ganyan, di ba? 22 elections, ang daming bashers. So pag binabash ako, nagre-retortang ako, di ba? Sinasagot ko, pero patawa, natatawa yung mga tao, pero sinasagot ko. So somebody called it, Bardagulan style. So they called me Queen of Bardagulan. It's stuck. So it's stuck. So I decided that my YouTube channel should be named Queen of Bardagulan, and it's still there. Bakit ka laging galit? Hindi naman ako laging galit. Galit lang ako pag justified ang anger ko. Kasi controversy nga follows me everywhere. Yung ibang tangod dyan everyday galit hindi naman sila natitv. Ako, minsan lang magalit. Titv ako kasi sikat ako. Gusto ko. Di ba yung confidence itong si Atty. Rowena Guanzon? Totoo naman. Di ba bakit ba natin dito sa PH Update, hindi ko natin siya pinapanood dahil sikat siya. Pinapanood natin siya kasi tama yung mga sinasabi niya. Di ba? For example, pagdating ng panahon, sinuportahan niya si Lenny. Sinuportahan niya hindi natin alam kung sino susuportahan niya, Lenny o Sarah. O worst case scenario, sinuportahan niya si Lenny. Nagsalita siya. Papakinggan pa rin natin siya. Gusto pa rin natin marinig kung ano mga sasabihin niya. Bakit? Kasi sa loob ng 6 na taon. Ngayon pagka nag-Lenny pa to sa loob ng 6 na taon, ewan ko na lang Atty. Rowena Guanzon. Anak ng toko yung mga yan, kain suka yan. Dati, nung in-interview si Lenny, di ba? Talagang palong-palo siya dito kay Marcos Jr. Pero ngayon, di ba na ano na ngayon sinusuportahan niya na Gusto, wala naman. Kahit tayo naman gusto nating magtagumpay ang administrasyon. Dahil pagka nagtagumpay yan, magtatagumpay yan sa bayanan. Di ba? Pero doon na tayo sa realidad na 2 taon na lang ang nalalabi sa administrasyon na to. Ngayon, yung pagtatagumpay na sinasabi ni Leni Robredo doon sa pinaka-latest niyang interview nung tananong siya about dito kay Marcos Jr. Masyado na ika nga kain suka na talaga Kaya itong si Atty. Rowena Guanzon, base sa aking nakikita, sa talino ng alin na yan, malabong Leni Robredo yan sa 2028. Ang dami kasing galit sa akin o they like me, ganyan. So, it became a media war, that Rockwell incident. But, bakit hindi magalit? Bawal ba magalit? Masama ba ang magalit? My parents brought me up between 3 boys, I grew up between 3 boys when, you're potentially gonna get bullied. But I never got bullied because my parents said, no, you fight back. You assert your rights. My parents brought me up and I always say, I will not allow anyone to demean me. Di ba? To demean me or anyone. Kahit hindi sa akin nangyari yung sa Rockwell, pag sinabi niya yung sa ibang tao, I'm going to also, pagagalitan ko rin siya. Sabihan ka na, you're coughing, you're contagious, you should leave. Huh? Because, are you a doctor? Sabi niya, no. But you're contagious, you should leave. Sabi ko, if you're afraid of getting sick, why are you in the mall? Do you live here? Sabi niya, yes. Sabi ko, I don't think so. So nagtatalo na kaming dalawa. Alam mo, I was willing to just say, di ba? And walk away. Pero sinabihan ako don't you have money to buy a mask? May sira Buti nga, hindi ko sinuntok Sabihin pa nila, itong si Rowena Guanzon, laging galit. Bakit? Nagalit ba ako sa mga bata? Never. Because they are innocent. Hindi ba pwedeng hinayaan nyo na lang? Alam mo, Karen, I was kinda, I gave that some allowance. I said, you apologize to me. Everybody makes a small mistake. That was not a small mistake. It was intentional. It was intentional to humiliate me. And dami kong mga dabarkads doon, yung mga retired doon sa Rockwell.
Feeling ko ano talaga yun na talagang trinabaho itong si Atty. Rowena Gonzon. Kasi noong mga panahon na yun talagang itong bardagulan ko talagang mainit na mainit ho yan sa social media. Pero ano ho niya nabaligtad pa ho niya yung sitwasyon. Talagang na-explain niya, napaliwanag niya na maayos yung sarili niya sa sambayan ng Pilipino. Kaya imbis na yung mga pinklawan at dilawan galit ho sa kanya noon lalo na yung mga kampo ni Risa Hontiveros. Galit na galit sila kay Atty. Rowena Gonzon. Pero nung nararamdaman nila na nagbabago na yung timpla ng publiko kaugnay doon sa kaganapan na yun, nakisimpatya na rin ho sila dito kay Atty. Rowena Gonzon. Ako noon dito sa PH Update talagang natin yan, sinabi ko naman sa kanya, Atty. Rowena Gonzon, PH Update, bata mo yan, di ba? Pagka tumakbo ka ng pagka-senador, anak ng toka, susuportahan kita. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Senator Rowena Gonzon. Di ba? Hindi ho natin kailangan yung mga politiko, kailangan natin yung mga nakikipagbardagulan. Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Rowena Gonzon. Hindi ho natin kailangan yung pasway-sway lang sa timpla ng politika. Hindi ho yun. Dapat may paninindigan ka. Isipin nyo na lang ho kung senador ngayong mga panahon na yan si Rowena Gonzon. Di ba? Isipin nyo na lang. Di ba kung anong klaseng pangkukulaut ang gagawin niya sa administrasyon itong si Bangag para malantad sa sambayan ng Pilipino ang kabulukan na ginagawa ng administrasyon na ito. Sa bagay, kahit hindi naman sabihin niya niya ito. Pero iba pa rin kasi pagka merong binibigyang diin yung kalokohang ginagawa ng administrasyon na ito. Pinsan mo, speaker, ikaw presidente, wala kayong kasalanan no pambihira. Umiinom ng sa Dunkin, tinitingnan nga siya Hindi makuha sa tingin nito. Sabi ko ba, ladies and gentlemen, this man told me to get out of the mall because I coughed once. Do you think he's correct? Sagutan pa no. Akala ko, we'll walk away. Bakit ako ang mag-walk away? Dapat siya nag-walk away. Di ba? O ngayon, tingnan natin kung hindi siya mawawaran. Nag-apologize. Wala. And you know what's worse? Di nandyan yung chief of police. Kasi pagdating ko sa Makati, 30 minutes na ako doon, walang police. Sabi ko, ang lakas ng bayad ko dito sa real estate tax sa Makati. Pagdating ko, walang police. Walang chief of police. Anyway, he arrived finally. So, nung hinatid na siya ng police doon with his lawyer, and take note, I advised the wife to get a lawyer. I was very fair. You know, if this is gonna be a fight, it's a fair fight. Di ba? Hindi ako unfair. Sinabihan sa chief of police, yung investigador, basahan mo na yan. You know what that means? You read him his Miranda rights. Nung babasahan na siya, tumakas siya kasama ang lawyer niya. Mananagot yung lawyer doon, di ba? Grabe naman yung mga lawyer ngayon. Ganyan na kayo ngayon. Saan ba kayo nag-aaral na ganyan na kayo ngayon? Wala kayong respeto sa batas. So, ang galit kasi nagagamit in calling out corruption in government. You have been very vocal. Ano ang hindi ginagawa ng gobyernong ito sa pananaw po ninyo in achieving justice, transparency, and holding the corrupt accountable? Kasi may kasalanan nitong lahat, si BBM Kung di ba naman siya magnanakaw, di rin magnanakaw yung mga palibot niya, lalo na yung press kasi niya, ginawa pa niya speaker. Saan ka makakita? With their history. Sinabi ko na sa kampanya doon kay Lenny nang nasa rally ako, di ba? Tapos, cronies na naman ang papatakbo ng ating ekonomiya. Look at what happened. Even Professor Monson was my professor, said, I'm not optimistic that they can still reform because of the people around Bongbong. Yeah, not coming from me, na political, she's an economist, di ba? Sabi ko naman sa show mo noon You were the one who asked me and I answered, I wish the president will succeed because we're in the same boat. Bayan ko rin naman ito. Di ba? It was in your show. So wala siyang masasabi sa akin na I started, pag-start pa lang niya, inatake ko rin. Hindi. Kami ni Martin, when I was at the lunch of the party list, I was invited. Di pa kami noon, wala pang June 30 noon Si Sandro, pumunta sa akin, yumuyo ko. Diba? Naka-picture yun galit na galit yung mga kakamping. Ba't ko daw sinhake hands si Sandro? Bakit? Sabi ko, may ketong ba yun? Patayin niyo ko siyang i-shake hands, ha? Masyadong jealous kayo. Sila pupunta sa akin pa picture. At naman ako tatayo pa picture sa kanila. I'm nearly 70 years old. Sabi ko, to si Martin talaga, doble kara. Sinabi pa niya sa akin,
Ma'am, sabi ko, is there anything, gawin mo naman, you make the PWD committee a regular committee. Kasi right now, de facto lang. You know, it's really marginalized. Yes, we can do that. Ganun pa, traidor talaga. Traidor Tapos talaga. hindi ako pinaupo. Ang kapal ng mukha talaga nito si Martin Romualdez, ibang klase talaga to. Kasi ano daw, whatever daw. Pero ang totoo naman talaga. Bigyan natin ng... Utos ni BBM yun at ng gang niya. So, ba't ako, the fire in my belly, Karen? Correct. Is- Feeling ko talagang feeling ko kung politika sa House of Representatives, sa tingin ko, itong si Rowena Guanzon, hindi, meron ding grudge siya si Martin Romualdez eh. Kasi campaign manager ni Marcos Jr. noong 2022 eh. 2025 si Abalos eh. Sa tingin natin merong sama ng loob sa iyo si Martin Romualdez dun sa Coca-Cola mo. 'Di ba? Niya binitbit niya yun. Ngayon nung nakita kayo diyan sa na yan, party list lang niya yun, pakitang tao, pinapakita lang niya na siya, statesman. It's very useful for the country. Why? Because people like me have nothing to gain. Diba? I have nothing to gain personally from this. I call them out, I call them thieves, I call them, what do you call this, idiots. Because I have nothing to gain. And a lot to lose. And yet I do it. Why? Because I have love for my country. Balikan lang natin konti para yung viewers natin, they'll remember history. Tumakbo si Attorney Guanzon bilang party list representative of the P3 PWD party list. Substitute, ma'am. Oo. As substitute, Substitute ka. Kasi the first nominee already took her oath, but her daughter had stage 4 cancer. So she said that I cannot assume office. I'm in the hospital almost Oo. every day. Pero hindi ka pinaupo noong Martin. 2022. By 2024, the Supreme Court declared your substitution Invalid. as a nominee invalid Yes. and illegal. Pero you could have sat for 2 years. Yeah, I could have sat if Martin allowed me. Di ba? Kasi I received an invitation. Saan ka makakita sa bayang ito? You'll receive an invitation from the House of Representatives na may SONA, di ba? And you are expected to take your ceremonial oath there. That's why I'm questioning that rule now in the Supreme Court. Bakit nanalo ka na, na-proclaim ka na ng COMELEC, nag-oath ka na sa huwes, hindi ka pa rin congresswoman when the Constitution says that your term begins on June 30? Hindi ba personal ang galit nyo kay Speaker Romualdez kapag binabatikos nyo siya sa pagnanakaw, etc. Iisipin ng ilan, personal yung galit ni Attorney Guanzon. Hindi naman yan personal eh. Kasi alam nyo, wala naman ako, palagay nyo, namulubi ako dahil hindi ako nakasweldo. Hindi naman yung personal eh. Ang ano ko doon is yung principles of the rule of law. Abogado ako eh. Professor pa ako ng law sa UP College of Law eh. May Harvard degree pa ako. Tapos ganito lang gawin niya sa amin. Kung magawa niya ito kay Rowena Guanzon, magawa niya ito kahit sino. Diba? And he did. 3 more congressmen. Ang hindi niya pinaupo. 3 more? Wala namang TRO sa akin Nag-file yung Grabe si Martin Cardemet Romualdez. Ano ho talaga, kabalahuraan ang ginawa noong mama na yun? remember, that was our first topic here. Duterte Youth Party Yes, List. that I disqualified him because he's overage, di ba? And nalo naman ako unanimous what do you call in the COMELEC. He used that against me na may Supreme Court case daw. On June 30, kailan ba sila nag-oath taking? July na, di ba? The Constitution says your term begins on June 30. July na siya nag-speaker, di ba? In between, sino ang speaker? Bakit ako ni Secretary General Mendoza pinatawagan sa kanyang deputy legal na pasensya na kayo, ma'am, na you cannot be in the So dalawa lang choices ko and I consulted a great lawyer. Shall I do this? That they have to bodily remove me from there? Sabi niya, that's your call, but you can. Pag pinas mo, ayaw kanila papasukin doon sa plenary, that's going to be an incident. And Hindi mo ginawa yun. Hindi ko ginawa. Kasi, sabi ko, Supreme Court na lang tayo. Kasi abogado ako, Clarion.
I abide by the rule of law. Palagi nyo, ba't di kayo pinaupo? Kasi galit sila sa akin kasi sa rally, di ba, ni Lenny, maakyat ako iniimbita ako ng mga Yung bata. Coca-Cola, oo. Sabi ko na si Adik yan, si BBM. How can he make good decisions? I'm right. I am right. All this is happening to our country now proves that my prediction was right. But then we see the impeachment complaint and the congressmen have said there is no proof that the president is an addict in any way. They said that it's insufficient in substance. It's sufficient in form, but not sufficient in substance, and therefore they will not send it to the plenary. But that's wrong, because they should send it to the plenary. That's in the rules. Let the plenary decide if it's insufficient in substance. But of course, BBM is majority there, Sandro is the majority leader, wala naman talaga siyang hiya. Bakit siya nagma-majority leader pa? Dapat kung magaling siya talaga, dapat nag-resign siya as majority leader para maniwala tayo. Yan lang naman payo ko sa kanya Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro Martin, pro Vivian. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla. Di ba nag-surrender siya? Eto, rape non-bailable. Sabi niya, Pinagmalaki pa nga niya sa akin, yun ang tama Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? May dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Lumalabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her Congresswoman reputation. Luistro! Make my day. Balikan natin ngayon ang impeachment. Grabe, no, galing. Hindi mo, wala ho siyang abogado nga naman, di ba? Sige, subukan mo. Try lang natin, di ba? Hindi lulusot ito. Hindi tatagos ito kay Jinky Luistro. Hindi tatagos itong si Jinky Luistro dito kay Atty. Rowena Impeachment Gonzon. complaint. Dami lang naman yun. That's a dummy complaint. Yung sabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? I just did that para mabar yung any other complaint. Nag-file pa rin ng Makabayan. Naman ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Etong si Risa Ontiveros ng Akbayan Dati, never again. Ngayon, why not? Maririnig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM resign. Kabayan is consistent. Diyan ang mga kasama ko noon sa UP. Mga kabatch ko yan si Lisa Masa. Consistent yan. Di ba? Akbayan gusto nila, Sara i-impeach, tsaka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? I think ang gusto talaga nila mayari is BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas guwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Tatakbo yun. Sabi mo, makasuhan. sabi mo ma'am, bardagulan. Bakit? Bakit kayo magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. What can the president do in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya naglabas nung yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw.
Nakaw todo-todo. And they use the budget. That's why yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palit ulo? Ay, hindi. 2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako. At tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nag-atid siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila. Kasi, ayaw nilang magtestigo. Ngayon, gusto na magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit si Senate Torping Lacson sa Blue Ribbon in-invite si na mag-testify by Zoom, si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw nang ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee? Ha? Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi yung mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, di part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo, whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that the corruption in the DPWH is massive. That's why he did that. At saka, yun na nga ang analysis ko na 3 years come, and then on the 4th year, look like a hero. Hero ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Bakit hindi? Di ba? ICI also. Kulong ho yun yan. lang. Kulong ho yan. Martin Romualdez, Marcos Jr., kulong ho yan pagkatapos nitong administration na to. At sa tingin natin itong si Saldico, pagka nagbago ng ihip ng hangin, uuwi yan. Uuwi yan sa Pilipinas. Kaya kung ilalaglag na niya, mga dapat ilaglag doon sa mga panahon na yun, maganda. Pero kailangan niya umuwi. Isa ho siya sa mga susi. Actually, nalabas niya na lahat eh. Kumbaga, ilagay lang natin sa record yung mga sinabi niya. Kasi yung kanyang paglalahad ang dating parang nagka-idea tayo pero hindi naman maparusahan yung mga binanggit niyang pangalan. Kumbaga, kumbinsido ang sambayan ng Pilipino na ang mastermind si Marcos Jr. o si Martin Romualdez. Kaso dahil sila nasa kapangyarihan, idinadaan nila sa teknikalidad na keso hindi naman under oath, hindi naman off the record yan, ika nga, di ba? Hindi yan hindi magagamit sa korte, di ba? Gusto ko kasi nila yung sumusunod lahat sa rules, di ba? Ayaw nila yung testify ka lang sa FB page mo, ayaw nila yun. Yun ang ginagawit nila, iniikutan nila yung paglalabas ng testimonya ni Saldico diyan sa kanyang FB page, hindi yan nakanotaryo, gusto nila nakanotaryo ngayon pagka umuwi dito si Saldico, kinanta niya itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr., doon na ho maghahalong balat sa tinalupan. Bilang na ho mga oras nito mga to sa laya. Bilang na, kaya tingnan nyo ho nangangayayat sila. Kasi maraming loose end kung tawagin dito sa ginawa nilang pagnanakaw na to. Ang dami hong ang dami hong butas. Ano yung mga butas na yan? Pagka panahon ng tag-ulan, panahon ng bagyo, sigurado maglalabasan. At ang galit ng sambayanan, matagin nyo, wala man bagyo doon sa nakaraang linggo, lumubog na naman. Walang bagyo, umulan lang, lumubog na naman. At sigurado ho tayo mga kababayan, sa loob ng 3-5 taon o isang administrasyon, ang problema na ginawa na ni Marcos Jr., hindi ho natin masusolusyonan. Ganun na ba kabilis magpatayo ng mga flood control? Hindi. Diba? Yung kanila, ang bilis nilang napatapos. Bakit? Dahil minadali. Ika nga puro substandard, walang bakal, puro buhangin,
puro simento, ganun lang yung kanila kaya mabilis. Pero kung idadaan yan sa proseso, ika nga, ano yan, panahon ng bibilangin mo dyan kung talagang dekalidad at talagang pinag-aralan ng masinsinan yung mga infrastruktura na yan. Pero dahil nga minadali nila ang dating pa yung mga maanod na debris dahil dito sa mga ginawa nila na to, baka isa pa yan sa mga magiging dahilan kung bakit lalala ang baha ngayong mga panahon na to. Kasalanan nung talaga ng administrasyon ni Marcos Jr. Ngayon para sa mga pinklawan, yung mga dilawan, yung mga talyanista vlogger, di ba? Hindi nila binabanatan itong administrasyon. Alam nyo na ho ibig sabihin yan. Para sa mga kasama natin dito sa PHFD, ano nyo na ho, i-block nyo na yung mga yan. O kung gusto nyong reakan nyo. Sagutin nyo ho. Mag-comment kayo. Makipagbardagulan ho kayo sa mga yan. Diba? Ano ho yung mga yan mga bayaran. Galit na galit sila kay BP Sara. Pero pagdating kay Martin Romualdez na siya ang utak, base kay Saldico, siya ang utak ng kalukuhan dyan sa House of Representatives, talagang pinagtatanggol pa nila. Ang problema, kasi sabi nila, i-live stream nila, hindi nila live stream. Kawawa yung ICI. Sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, hindi naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. O sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign Di ba? Ngayon, si Justice Reyes na lang naiwan. Because, how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako. Di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there. Di ba? At tapos nadawit siya, si ES Bersamin, Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan. Di ba? Chopping board. Yeah, it's falling di ba? The boat is sinking, But di ba? what are you seeing? May maganda bang kalalabasan lahat ito? Some Well, so people far, see reforms, something positive. Sabi nga, ko nga, at ni Dr. Winnie Munsod, how can Bongbong reform when all these people around him are incapable of reform because he, as a leader, really doesn't want reform? Bongbong Marcos ran on the unity chu-chu-chu with Sara Duterte. That's why he won. I'm not friends with Sara Duterte. I've never met her except in my sala when she applied for registration of her local party. And I treated her there as petitioner even when she was mayor. And it's not true that kumakampi ako kay Sara Duterte. So hindi ka pro Yung Duterte. Hindi kasi yan ang sinasabi ng ilan. Paano ako mag-pro Duterte nag-Leni ako? Tapos paano ako maging DDS na I fought Marcos all my life and my whole family, my brothers and sisters? Hanggang ngayon, yung kuya ko na heart surgeon, may marka pa ng Molotov bomb dito dahil sa Diliman Commune and First Quarter Stop. Hindi lang ako, Karen. Lahat ng mga kapatid ko sa UP, nag-aktivista kami against the dictatorship. 12 years old pa lang ako. I nearly went underground, but I saw my mother crying in my dreams. So I took that bus at midnight and went home from Dumaguete. So, ang sinasabi ko, paano ako mag-DDS? Andun nga ako nagkampanya kami against Marcos and against his warlord Armando Gustilo. Gusto nyo, kayo doon magkampanya? Namprel doon, tinututukan ng Armalite. We risked our lives and properties and liberty to fight for Cory Aquino nung nag-snap election. At na-appoint ako mayor ni President Cory, and I ran, and I served up Cadiz City, which became a first-class city, with the surplus. When I entered there, third class, di sila makabayad ng sweldo Ang point doon is, I was even appointed by Cory Aquino to reward me and my family
for our fight against the dictatorship of Marcos. Not only me, she appointed my mother, Elvira Guanzon, to her previous position as board member because she resigned from the KBL when we already fought Marcos. Sa Cadiz, hindi yung kampanya lang kayo sa Facebook. Tutukan ng baril doon pag nag-eleksyon nung araw. So, sa lahat ng pinagdaanan mo at ngayon, abogado ka, ang tanong, ano nga ang posibleng reforma sa Pilipinas? Anong kabutihan ang pwede nating makita sa lahat ng ito? Pwede natin makita, pero I don't think makikita natin kung sila pa rin nandyan. He should change his cabinet. Oh, I have one question for Secretary Chu Laurel. Which I did not mention in other shows. Why is it, Secretary Laurel, that this one bidder called Lead Agri has won all the biddings at more than 60% of the biddings for seedlings, rice seedlings, in the DA? Bakit ang Agri-Lead isang klaseng seedlings lang? Lahat, para sa lahat sa buong bansa, sila nananalo. Ibibigay nyo sa amin seedlings na hindi mabubuhay. Pag nanakaw po yan, Bureau of Customs. You check again if I am correct that the U.S. State Department also issued a comment that the Bureau of Customs is full of thieves. Well, not in that exact language, but that there's massive corruption. Grabe naman kayo. So, ang ano ko lang naman, ma'am, is maniniwala ba kayo na ma-reform ito ni BBM? Na siya pa rin ang presidente? Kung siya mismo, kina-question natin siya dahil sinabi ni Saldico na nag-kickback siya ng... O sinabi din ni Tang Chanko, he was witness to it, na sinabi niya na kinuha niyo na lahat. Sabi niya kay Martin Ibig niya sabihin, kinuha niyo na lahat, wala na natira sa akin. Pag naririnig mo yung amounts, the houses, the mansions. Hindi, billion. Dati may pagnanakaw naman. Pinoy was Pinoy appointed me twice, ha? Bawat presidente may pagnanakaw naman. Lahat, yan sila. Niwala ba ako wala? Pero Pino. Like may hiya, di ba? May hiya. Ito, mga walang hiya. Bongbong and Martin did not anticipate the hand of God na magbaha. Kita ng mga tao, sakita ngayon ng mga tao, bilyon-bilyon pera nakalatag sa mesa ng DPWH. Habang ang mga tao, halos maka-earn lang ng 30 pesos pagbebenta ng kung ano-ano para makabili lang ng bigas. Sabi niya, ba't ako laging galit? Alam niya, sakit na nga ng puso ko When I wake up in the morning, pag galit ako, sumasakit puso ko. Kaya sinasabi ko, hindi na ako magalit ngayon kay Bongbong. Pero naman, hindi naman ginagawa ng mga ito. Attorney, you've been called crazy by some sectors. Not that I'm too bright for them. That's why they say I'm crazy. What do you mean I'm crazy? You know, crazy people go out in public without clothes. Those are the crazy people. Kayo crazy? And then when I wear clothes and I wear nice things, you say, yabang naman ito. Huwag nyo ako kakantihin kasi I have nothing to gain from all of this. Huwag nyo akong kalabanin ang tao na hindi nagnakaw, walang kailangan sa inyo. I'm crazy. I wrote 10 books. I have an article in the United Nations on the laws of violence against women in the Philippines. My book's Anti-Sexual Harassment Act is in the libraries of, listen carefully, people, Harvard, Stanford, UC Berkeley, and the National Library of Australia. Kayo, anong sinulat nyo na nailagay sa Harvard? And you think I'm crazy? Crazy pa ako niyan, ha? Can you imagine kung hindi ako crazy? Tatakbo ka ba in 2028? Not some, many people, especially my followers and the people, they really are looking for a champion. I'm not saying it has to be me, right? I'm almost 70 years old. But Posibleng tatakbo ka ba? I have no plans, Karen. I always say, I have no plans. And don't say I'm doing this because I want to run for senator. Gusto mo ba manalong presidente si Sara Duterte? Hindi sa gusto ko. But I also said that, I'm qualified to be a political analyst. After all, I was a politician in my mother's womb all the way to now. Unlike some people, I'm saying she's the woman to beat. Look at the surveys, and not only the surveys, kasi Bisaya ako, Karen. Not that I want, but that the people also I mingle with, they all say the same thing.
If you hold elections now, VP Sara will win. Palagay mo ba doon sa mga supporters ni Leni Robredo, merong kandidato na pwedeng tumalo sa kanya? Ang gusto ni Risa siya, para daw pag nag-unite daw sila lahat, kasama si BBM, why not? Ako naman parang, alam mo, okay lang sa akin mag-ambisyon kayo dyan eh. Pero yung ambisyon nyo na kain-suka kayo, I will comment. Dati, never again sa martial law, I'm consistent. I'm consistently anti-Marcos. I'm consistently anti-corruption. I'm consistently anti-EJK. I'm consistently West Philippine Sea is ours. I said that impeachment against Sara Duterte was rigged. It violated the right to due process, therefore unconstitutional, and hindi ako uto-uto ni Martin. And I objected to the way Digong was arrested by General Torre. Sa lahat ng nararamdaman mo, Doon pa lang ho mga kababayan kahit naiga nga dilawan-pinglawan niya si Atty. Rowena Gonzon. Dilawan-pinglawan yan. Doon pa lang sa sinabi niya na yun, kung gusto ko man na magkaroon ng dilawan at pinglawan sa Senado, ganito na. Yung tipong, yung pananaw niya sa mga issue, talagang parehas. Oo, dilawan-pinglawan ako, pero doon tayo sa rule of law. Doon tayo sa katuwiran. Yan si Atty. Rowena Gonzon. Kaya pagka tumakbo ng senador yan, anak ng toka. Siyempre, ang ano natin dyan yung priority natin, yung mga kandidato ni VP. Automatic na yan yung mga kandidato ni Vice President Sara Duterte. Sino yung mga yan? Possible candidate. Atty. Vic Rodriguez. Atty. Jimmy Bondoc. Yung malamang sa malamang kasama pa rin yung mga nasa Duterte. Ngayon pagka napuno na natin yun, number 1 na natin itong si Atty. Rowena Gonzon. Hindi natin alam, baka mapasama sa ticket ng nitong si VP Sara. Hindi yun natin alam. Kasi sa lahat ng dilawan, pinklawan na maingay noong 2022 election, ito lang ho ang nakatawid. Ika nga napagtagumpayan ang tukso nitong mga magnanakaw sa Malacanang. Hindi ho siya yung kain-suka kagaya nitong si Risa Hontiveros. Hindi ho siya gano'n. Pa-aktivista noong inoperan ng pwesto yung kapatid niya na nahimik siya. At ngayon balak niya makipag-tandem sa administrasyon nito si Bangag. Kawalang hiyaan ho yun. Indigan mo, ano ang kailangan para bumuti ang bayan? Mag-resign na si BBM. Sabi nila, same line na, you have to go to the top of it. Mag-resign na siya. He will not resign, so he has 2 years left. Kung may pwedeng gawin ang Pangulong Marcos Jr. sa last 2 years niya para mapabuti ang gobyerno, ano po yun? Number 1, lahat ng mga cabinet secretary na may issue, kagaya dyan mga sa customs, mga ganyan-ganyan, tanggalin niya, i-vet ng committee na hindi political. Di ba? Isa. Tapos si Secretary Vince Dizon should make true his word na kahit si Sandro Marcos ang investigation, iakyat nila sa ombudsman. Number 3, si Sandro Marcos ipa-resign as majority leader kasi nakakasama yun sa image niya. Isa pa, yung budget na yan. Bakit yung may mga pa dyan, mga unprogrammed funds? Para pa yan? Yan ang source ng pagdanakaw eh. Kasi yung budget talaga, they use that, Karen. They use that to loot our taxpayers' money. Nakakahiya. Utang ng utang. Deficit spending kayo, I propose walang sweldo ang mga senador. Presidente, Vice President, Senador at Congressman. Walang sweldo. Bakit in Venezuela when they took over, kalahati na lang sweldo nila? Deficit na tayo. Tingnan mo yan, pag walang sweldo, per diem lang bawat. At upo mo dyan, babayaran kung di ba mag 100% na attendance yan. Kung may makukulong, may magbabago ba? Will it change? Ipakulong nyo na si Martin. Yun ang importante. Will that change? Siya naman talaga mastermind Pakulong nyo na si Garjola. Ipakulong nyo na yung mga contractors na yan na may ebidensya naman kayo. May kinatatakutan po ba kayo? Diyos, scared of God, man. Thou shalt not steal and pretend that you don't. Amendment ko lang po yun kay Moses. Okay. So, ang ko lang, ma'am, is, sabi nila, ganyan-ganyan, I'm very compassionate. I'm very affectionate. Sorry na lang na hindi nyo ma-feel yung affection ko. Okay. Yeah. Pero I'm very affectionate.
to children, especially my brothers and sisters and I are very loyal and support each other, and we have tough love for each other. So now there's an impeachment complaint against Sara Duterte. Do you believe that she will be impeached in the lower house and it will get to the Senate? Of course. They're just moving according to a script. That's why I said that Congresswoman Luistro should resign as chair of that committee if she wants us to believe this Justice Committee. I mean, how can you be impartial? Recently in PGMN, you came out and said you were a lesbian. So, That was fun. so why did you finally choose to come out? I did not plan it. But these twins, you see them, they're really fun. I just felt so at ease na, it was natural for me to say. So when I was in the dorm, and I went home, and my mother asked, "Why are you home? It's not break." She sat beside me on my bed, and I said, "A girl kissed me, and I kissed her back." And I thought, I was guilty, right? And my mother did like this lang on my forehead and said, "You'll be fine tomorrow." That removed my anxiety and my guilt. And with just one gesture on my forehead, I felt my mother's love. And I draw strength from that. Are you happy you came out? Yeah. And I told my partner that you better watch BGMN because I came out. And she laughed. You've had a partner for 10 years? Is that correct? No, I have a partner just for a few years. And it was love at first sight. Okay.